Hello guys and good day! For today's video, magluluto tayo ng sinigang na baboy. Hindi nga pala yung traditional way ng pagluluto ng sinigang yung gagawin kong style guys ha. Kaya meron ako ditong bawang and sibuyas and the usual na mga ingredients ng sinigang. Meron tayong kamatis, okra, talong, sitaw at kangkong. Pero kung short ang budget guys, pwede pong talong, sitaw at kangkong or pwede rin po is talong and kangkong lang yung ilalagay nyo sa inyong sinigang na baboy. Kapag nga pala gumagamit ako ng kamatis guys, tinatanggal ko nga pala yung buto ng kamatis. Hindi ko siya sinasama sa pagluluto. At simulan na natin ang pagluluto. Sa isang malaking kaserola, dito ako magluluto ng ating sinigang na baboy. Nilagyan ko lang siya ng mantika nung mainit na yung ating kaserola. Then igigisa ko yung ating bawang hanggang sa mag-golden brown. After niya mag-golden brown, ilalagay naman natin ang ating sibuyas. Paggisado na ang lahat ng ingredients na una nating nilagay, ilalagay naman natin ang ating pork or ang ating baboy. Igigisa ko lang yung ating laman ng baboy para sigurado na hindi na siya malansa at maluto siya agad. Ito yung isang way or paraan ng pagluluto ng pork sinigang. Pwede nyo rin pong gawin yung traditional way na pakukuluan yung karne, tatanggalan ng skoma at lalagyan ng sibuyas at mga iba pang pampalasa. Isang taon mahigit ko na rin ginagawa yung gantong style ng pagluluto ng sinigang na baboy. Dito kasi mas napapalabas ko yung lasa ng baboy at hindi masyado nagiging matabang yung ating sabaw. Pero pwede pa rin naman kayo maglagay ng pork cubes kung sa palagay nyo is natatabangan kayo sa inyong sinigang na baboy. So ngayon, ine-next na natin yung ating kamatis. Hindi ko nga pala sinasabay sa paggisa ng bawang at sibuyas itong ating kamatis kasi mas gusto ko siyang maisabay dito sa ating karne ng baboy para mas lumasa pa yung ating karne ng baboy. At pag medyo parang kumalas na sa balat yung ating kamatis or nagmelt na siya, tsaka tayo magdadagdag ng tubig at additional na pampalasa like asin at paminta. Then pakukuluan lang natin siya and from time to time i-check natin kung malambot na ba yung ating karne. And always remember din na from time to time tikman nyo din yung inyong niluluto para malaman nyo kung sapat na ba yung lasa para sa inyo. At pag malambot na yung inyong karne, pwede nyo nang ilagay yung inyong gulay. Actually, dapat ang nauna dito guys is okra. Kaso kaka-Netflix ko habang nagluluto, nawala sa isip ko may okra nga pala ako. Kaya ang nailagay ko is yung sitaw. So dapat dyan is okra, sitaw, then talong. Then tsaka kayo maglalagay ng kalahati lang ng ating nor sinigang sa gabi mix. Kalahati muna guys para matansya nyo kung okay ba sa inyo yung asim or kulang pa. So pwede nyo pang dagdagan yan afterwards kasi ako nagkakalahati muna ako ng sinigang sa gabi mix, then bago matapos yung pagluluto ko maglalagay ulit ako. At dahil nga nahuli ko yung okra, hindi ko pwedeng patagalin yung ating sitaw at yung ating talong dahil baka ma-overcook na sila masyado. So ngayon kailangan kong ihango or i-remove yung mga sitaw at talong dito sa ating niluluto. And nung luto na yung okra natin guys, binabaan ko na siya ng apoy. Then binalik na natin ulit yung ating talong at sitaw. Then nag-add ulit ako ng sinigang sa gabi mix. Hihintayin ko lang to na bahagyang kumulo. Then ilalagay na natin yung ating kangkong. Then pwede na siyang iserve. So kung nagustuhan nyo itong video guys, please don't forget to like, share, and subscribe. Good day and God bless po sa inyong lahat. Bye!